ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplasta. Ano ang basis niya? Yun daw pong, nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap Presumption of regularities. ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng OSAA? Eh di, depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises nito. Pinagbababa ng armas. Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. Oho. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa? Ang ibig sabihin ni Marcoleta rito, presumption of regularities. Trabaho niya yon. Meron bang irregular dun sa ginawa? Trabaho niyang protektahan ng Senado. Di po ba? Tapos nakipag-communicate naman si Cayetano, tumatawag, tinatawagan niya si Matibag. Anong sabi ni Matibag? Wala. Walang NBI dyan. Malay ba nitong mama? Kung NBI yun nagsuot-suotan lang. Remember, si Tory nagpasuot ng police t-shirt, pumasok sa KOJC. Paano kung nagpa-print lang? Yung driver nga nahuli, di ba? Nahuli. So, ibig sabihin, kahit hindi NBI, pumapasok. Naintindihan po natin, pumapasok. So, ganung senaryo, bilang Sergeant at Arms, may baril ka, lahat na makikita mo may baril sa loob, at bawal sila doon, dapat talagang pababa mo yung baril. Kasi hindi pwede may baril sa loob ng Senado. Ano bang nangyayari dito sa inyo? Hindi mo naman kailangan maging abogado para hindi malaman yan, Boying at Matibag. Magtanong po kayo. I challenge you all. Magtanong kayo ng abogado. Ako nakikinig po ako sa social media ng mga abogado na hindi bias. Nagtatanong din ako doon sa abogado na ayaw sa politika at nag-iisip, sasabihin, tama ang ginawa nitong Sergeant at Arms na to. Mali yung ginawa ng NBI. Maling manghuhuli ka sa katauhan ng International Warrant of Arrest nang hindi dumadaan sa korte. Magtanong po kayo, I challenge you mga dilaw, pink, red. Wag lang yung bias ang tatanungin nyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, mapapahiya kayo. Trabaho niya, anong gagawin mo? And at the same time, sabi ko nga sa inyo, hindi mo na malaman kung sino dun yung, malay mo, media lang yun. Humawak ng baril. Nagsabi, NBI ako, NBI. Di ba? Anong sabi? Paano nakapasok yun? Sumabay sa media. Nagpanggap na media. Di umano. Kaya nga dapat pati yung media sinabayan. Imbestigahan Kasabwat sa panggugulo yung mga ganyang lintik na mga media na yan. Etong mga media natin minsan, dahil sa galit nyo sa Duterte at nagpapagamit kayo sa amo nyong mayayaman, wag na tayo maglokohan, nagpapagamit kayo sa amo nyong oligarch. Sabi nga nung 18 Marines nagdi-deliver sila ng pera sa inyo. Kilala namin kayo. Tama si Marcoleta. Pinapakita ko lang sa inyo, no? Ito ay punto mismo ng abogado. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Trillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Hindi lang yan. Bakit si Matibag? Sabi niya wala doon. Hindi pwede ang NBI doon. Hindi pwede ang NBI na may baril sa loob. Bakit si Trillanes nagwawagayway? Bakit meron doon binugbog na OSAA? Meron pa pilit isinasakay sa van. Wala kayong sinuspindi. Suspension man lang. Para hindi, kasi sabi nila hindi naman nila pinaparusahan yung sinuspending Sergeant at Arms. Para lang hindi abala sa investigasyon. Di yan kailangan nyo rin silang imbestigahan. Bakit hindi nyo sila suspindihin? Dahil utos ni Bongbong Marcos? Huwag nga tayong maglokohan. Huwag po nating niloloko mga Pilipino. Nako. Pinailan ba? Wala po. So yun pala, pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba implementasyon ng suspension? Kaya sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Di ba?
Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspindihin lahat yung gumawa ng ganun? Ilang pinasok kami. Oo nga. Mali na yun eh. Diba? Diyan pa lang kita mo bias na si Boying. Di ba? Dapat, kung si Bongbong talagang inosente rito, pinapalitan niya na dapat yan si Boying tsaka si Matibag. Or sinususpindi na sila. Teka muna, mali ata yung ginagawa nyo. Ano ba kayo? Hindi, nahayaan lang niya. Diba? May nakausap po ako, abogado. Ito, abogado, kilalang kilala to. Kilala to sa buong Pilipinas. Nakausap ko. At sabi niya, Attorney, hindi ba alam to ng mga abogado na, kasi minsan naiinis ako eh. Bakit yung ibang abogado parang mali ang interpretasyon nila? Hindi ba nila nakikita? Sabi niya, Coach, hindi ko nababanggitin kung sino to. Pero ito totoo to. Kung nadinig nga niya tong vlog ko, malalaman niya siya yun. Sabi niya, Coach, yung mga yan, pagdating sa TV, iba sinasabi. Pero one thing for sure, hindi bobo yung mga yan. Pero pag magkakausap na lang kayo kwentuhan, alam nila yung tama. Iba lang sinasabi nila sa TV. So may nagtanong, sabi nung isang kausap din namin, bakit nila ginagawa yun? Hindi kaya meron silang kinakampihang politiko? Sumingit ako. Umepal-epal na rin ako. Sabi ko, sa tingin ko, ang rason niyan maleta. Sabi nung abogadong kausap ko, malamang si Coach Oli ang tama. Ganun po kalakas. Kaya alam nyo, nahihirap. Pansinin nyo mga kababayan ko. So ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng ganun. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. So, Eto, tingnan nyo po It is about this time na nagsimula palang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. Isa-isahin natin yung sinabi. Kaya nga po ang laki ng problema dito. Dapat nakita ni Boying to. Una, sabi walang NBI. Diyan mo malalaman eh. Meron kayong kaibigan, doon sa mga syotan nyo, mga ex nyo, di ba? Iba sinasabi. Wala ako doon. Mga asawa nyong lalaki o boyfriend nyo o kahit babae, girlfriend. Wala ako doon, hindi ako nagpunta ron. Nung nabuking mo, ibang naratibo na, iba na sasabihin. Same thing nung nangyayari. Tapos victim, tapos galit pa. Ganitong ginaganyan ang ginagawa ni Matibag. Bigyan ko halimbawa. Halimbawa yung boyfriend mo. Sabi, nasa opisina ako overtime. Pero nabalita sa'yo, nasa isang club. Nakikipaglampungan. Nahuli mo. Kala ko ba nasa opisina ka? Hindi. Sinabi ko ba opisina? Kahapon ko sinabi yun. Ngayon, kasama ko boss ko. Ba't ka nakikipaglampungan? Ito na, papasok na yung pabiktim. Kasi hindi mo ginagawa. Ito, pamilyar to sa mga lalaki. Sa babae. Hindi mo kasi ginagampanan yung ano mo. Hindi ka na naliligo. Hindi mo pa ako tinatabihan. At yung pangangailangan ko bilang lalaki, hindi mo na binibigay. O victim pa siya. Ganyan ang ginagawa ni Matibag. Hindi nyo nakukuha. Victim. Mag-iingat kayo mga babae sa mga ganyang klaseng lalaki ha. Sila gagawa ng kalokohan. Sa kaduluduluan siya pa, victim. Hindi po ba? Ito pa. Malalamang puro kalokohan to eh. Sinabi ko po to sa vlog ko kahapon. At mabuti sinabi rin ni Cayetano ngayon. Hindi ko sinasabing magaling ako pero at least napatunayan ko tama yung sinabi ko. Bakit sa NBI hihingi ng security ang GSIS? Anak, saan ka ba hihingi? Di ba dapat sa pulis? At
Ito pa, sa buong history ng Senado, hindi pa humingi ng security ang GSIS sa NBI. Noong pagkakataon lang yun. Naiintindihan po natin. Paano nyo malalaman kung niloloko kayo ng tao? Malayo na sa realidad. Biglang ang daming pagkakataon. Hindi nagkataon lang. Na ang tagal-tagal, hindi naman nangyayari. Tapos ngayong araw na to, biglang ganon. Doon pa lang makikita mo, teka muna, hindi nag-a-add up. Hihingi ka ng tulong sa NBI. Hindi naman sila dapat inihingan mo. At bakit ngayon? At kung kailan nagpumilit pumasok yung NBI sa Senado, ang galing naman ng timing, ngayon pa kayo humingi ng tulong sa NBI. At ang gusto nyo pang tulong sa NBI, yung pinto, di ba? Pinaglululoko tayo na itong mga to. Alam nyo, kaya sinasabi ko sa inyo, ang balita po kasi dito, tila inutusan siguro ng mataas or most probably, in my opinion, si Bongbong Marcos na yung GSIS makipag-coordinate kay Matibag. Back off kayo, NBI will take over, Matibag knows what to do, basta dyan lang kayo. Tapos, nung nagkabukingan, bigla may letter. Diba? So, dyan pa lang eh. Ito, wag tayo magpaka-DDS. Huwag tayong magpakapula, huwag kayong magpakadilaw. Sino papaniwalaan nyo? Halimbawa, yung bahay mo, pilit pinapasok. Sa katatawag sa NBI, sa pulis. Naglulukuhan naman tayo.